potassium blocker. Okay? So, paano yan siya mag-work? Okay, go back na naman kayo sa action potential nyo. Go back naman kayo sa electrolytes. Potassium in, potassium out, sodium, calcium in, that's muscle contraction. That is why kung meron kayong potassium blocker, hindi makalabas si potassium, di rin makapasok si sodium, which means hindi walang cellular contraction. That is why yung mga tachycardic na patient, you know what is tachycardia? Ano lang tachycardia? Paspas ang heartbeat, ma'am. Yes. Pag may potassium blocker sila, mag-slow down si tachycardia. Kasi hindi nakakalabas si potassium. O kaya saan niya yan siya nalalaman? Sa anatomy. Yun ang question. If you understand your anatomy. Okay? Bahala na kayo dyan. Nanabigod akong exam. Ako yung exam no kay ang mga score sa student 52, 60, 49, 42. May usahay na maka 37. Pasal ba baka ni sila? Pero tagko po sa kuha sa quiz. 50, almost perfect. Those ko mo na nga makatungtong yapon sila 81, 82, 76. Pero pag absent sila sa quiz, bahala isa ka quiz. O ganito din ha. May na-miss kang quiz. Okay? I'm not so heartless. Papakwizin man talaga kayo. Pero, yung ako ang maghabol sa inyo, no, huy, Chos, hindi ka pa nakaisang quiz. No way. Bahala ka, 75 ka din, 74 ka din, 72 ka din ha. Mangutaan na sila, Ma'am Kian, bakit? Wala nag-quiz. What do you want? Ako pang maghabol sa inyong grado? Bahala mo yun. Basta papirma ako na tamuog ka ng council report. Alam mo ha, yun yung grade mo. Bakit ako naka 71? Tingnan mo naman, saan ka nung nag-quiz tayo, nag-absent ka? And sometimes may quiz at the end of the discussion, mga ganon. The end of discussion, yung mga at the end of the day, sa to angkon, before ta manguli. Kaya sometimes, ang good, ang retention ninyo mas pa siya, mas kayong fresh pa siya. And also, ang pinagsasabi ko, wala naman yung quiz ko doon sa PPT. Kasi kundi andun yung sa mga explanations ko. Yung mga ganon. I guess niyo ako? May mga things na sinusulat ko sa board. Yung mga ganon. Mga sinasabi ko. Okay? So, yun lang. Pero mamimili. Kayo ang mamimili. Either end of the lecture kayo mag-quiz or next na tayo na mag-meet mag-quiz. Yun siya. Yun yung anak. But most of my students preferred na mag-quiz at the end of the lecture. Kasi fresh pa sa ilahang mind ang mga discussion. But there are also students na preferred nila 1 week after the discussion. Okay? So, ba't punta mo, which do you want after the discussion or before the before starting the lesson, the next meeting? And every meeting, we're going to have a quiz. Kasi, for example, sa prelim, tatlo or apat lang tayo na meet up prelim na.
So we have still have 52 minutes before 11. We will end up on 11 kasi mag-sit work na kayo. Okay, when you think about oxygenation, that is a exchange of merely the exchange of carbon dioxide and oxygen, whether in the cellular level or in the up or the external level, which is in the alveolar or capillary. Okay? So what are the system that is being or the structures or the anatomical structures that are comprises or involved in the kuan in the respiration. Okay, wait lang kay magkuha ko pen. Okay, starts with the mouth and nose. When you breathe your air, we're going to pass through the nasal cavity to the epiglottis, and the epiglottis will going is open. The esophagus part is closed. But kaya nga during your swallowing reflex, the epiglottis will going to close in the trachea and open sa iyahang esophagus. Okay, then the air will going to uh, pass through larynx and trachea to the bronchus or bronchi, then to the bronchus, and then this is the bronchus, and also to the end part is the alveoli. Alveoli, you have your end of that is very vascular siya because this is where your capillary, the end of the capillary and the venous and the capillary. Ano yung venous? Yung venous yun yung end part ng, syempre, ng mga vein kasi doon galing the carbon dioxide. Si capillary naman, yun yung naman start ng artery kasi doon naman papasok si oxygen. Okay, so we have the capillary network surrounding the alveoli, and also we have the pulmonary vein surrounding the tawag ani, surrounding the also the alveoli that is come from the heart or the blood that comes from the heart. Okay, so hmm, do we do we ano palang mechanism ng blood? Okay, sabi natin si blood galing from is being the sabi natin kanina, the very beginning is the oxygen or the carbon dioxide is being carried by the red blood cells via hemoglobin. Karon ang question ko, saan pala dumadaan si blood bago pumunta kay alveoli? Do we? Ano do we? Yes po, ma'am. Hmm. Ang ako, ma'am, is sa nasabtan lang po na ako, ma'am, is ang blood po, ma'am, is mag mo pass through siya po sa blood vessels po, ma'am. And mo sulod siya atong capillaries po, ma'am, in the lungs po, ma'am. Sorry, asa na agianan ang blood?
Asa man mo circulation? Unsa day mo circulation? In the blood vessel po, ma'am. Unsa man ang process sa imong circulation? Sige daw. Yung kasama si superior vena cava, interior vena cava. First po, ma'am, is ang deoxygenated blood po, ma'am, is sulod po siya into ang process po is ang blood po, ma'am, from the heart po, ma'am, is mali. Ay, Simple naman akong ipangayo nga circulation. Okay, from the heart. Pag human from the heart, asa siya ni adto? ato siya sa lungs po, ma'am. And Ha? Asa may siya nga heart gikan? Oxygenated sabi mo. From the heart na oxygenated ang blood, asa mo adto? sa superior po, ma'am. Superior. Oxygenated. So daw to duwig gikan sa heart, oxygenated. Oxygenated ha, with oxygen siya. Asa mo siya padulong? Ay, pagbasa. Diretso ba? Tanaw diri sa kuha. Okay, asa man siya padulong? Kung gikan siya sa heart, asa siya padulong? Pag pump sa heart, asa siya padulong? Oxygenated. Ano siya oxygen? Sa pulmonary po, ma'am. Dili lagi. Look at me. Dili sa screen tanaw. Gikan sa heart, oxygenated. Asa siya padulong? Ni pump si heart, asa siya padulong? Oxygenated na siya oxygen. Asa mo siya padulong? Pag pump ni ventricle, asa siya padulong? Oxygenated. Na siya oxygen. Ayaw ka taranta. Keep calm. Pag pump sa heart, asa siya padulong? Aorta po, ma'am. Aorta, asa padulong? To the? Entire body po, ma'am. Okay, to the body. Kasi gidistribute niya si oxygen. Then, after sa body, asa siya padulong? Sa mga different organs po, ma'am. Yes, and then after that, asa man? Cells to issues po, ma'am. Ha? Sige, padayon. Padulong sa unoxygenated naman siya. Asa naman siya padulong? To, superior vena cava po, ma'am. Superior vena cava. Pag butat, sunod niya sa superior vena cava, asa man siya padulong? Kisay mo catch sa iya ha. Ang kuan po, ma'am, lungs na po, ma'am. Ha? Ang lungs na po, mag-catch. Dili pag ika nga superior vena cava, kinsa may musunod mo sa catch sa blood? Upat man naka-chamber mong heart, kinsay mong catch? Ang right atrium po, ma'am. Right atrium. Pag human kay right atrium, kiasa siya ang padulong?
after that po, ma'am, is Ha? Ha? tricuspid valve po, ma'am. Okay, wagi siya ng bulb, tapos asa siya padulong? After po, ma'am, is right ventricle po. Right ventricle. Pagkahuman, aha padulong. Pulmonary po, ma'am. Pulmonary, kinsa man siya? Pulmonary nga? Artery po, ma'am. Pulmonary artery. Okay, pagpaabot niya sa pulmonary artery, asa siya padulong? Dito na siya kay? Lungs, ma'am. Nga naman ka sa lungs yun, kinaka-pulmonary na gani ka. Asa siya padulong? Asa naman yung endpoint? Dito na kay? Asa yung mga hutabo, yung mga exchange? Alveoli po, ma'am. Alveoli. Okay? So, di ba? Ano lisod mo? Natarantaragin mo ba? Ano? Kuwan siya, jittery siya, nga tawagan mo, tapos magkuhan, oral recitation. Mura mo ka ng hadlok, mag-oral recitation. Okay? So, is your okay, the blue one. Okay, abot siya din sa capillary. Okay, oxygen out, oxygen in the capillary na siya. Then, si pulmonary vein, padulong na po siya sa heart. To be pumped towards the body already. Okay? So, mao na siya. So, the air that goes to the bronchioles, down to the alveoli, yan siya. Anong tawag natin dito sa exchange? We call that ventilation. Okay? However, that is a normal, di ba? That is your normal. However, magkakaproblema tayo dito if there is a tensions here. Kasi hindi naman yan siya clear. Meron tayong surfactant dyan, meron tayong mga immune system, yung mga cells. Okay? But seconds lang ang difference na magpasok si alveoli at saka, magpasok si oxygen tapos maglabas si carbon dioxide. Magkaka-problem tayo if there is a presence of mucus or fluids or secretions here in the alveoli. Why do you think, Aliana? Aliana? Okay. Why do you think na magkakaproblema tayo? Common sense. Bakit tayo nagkaka-problem? Bakit tayo nagkaka-problem if there's a presence of liquids here, blood, or kanang secretions in the alveoli? Ma-block ang alveoli, and then that will going to result to what? China. And dili did siya ma-exchange or other way? Dili gid ma-exchange or unsa pa? Ang timeliness niya, is it prolonged?
Yes. Okay. Yes, it is prolonged. Maka-exchange gihapon siya. Kaya lang, mahirapan siya because of the presence of the fluids. And also, mag-congest sino mag-congest dito? Aside sa water. Ano pag imuhang air sac, may laman na water, anong mangyayari sa kanya? Ana Marie? Normally, pag mag-exhale ka, anong nangyayari? Anong ginagawa ni alveoli? Ana Marie? Ano sa Ana Marie? Napa siya? Okay. Crystal. Ma'am, Excuse me, ma'am. Okay. Ano yung sabi ko? Ano pala yung sabi ko kanina? So, koan, ma'am, kanang if ang alveoli will become smaller if mag-exhale po, ma'am. Ha? Ito daw? Normally, ano palang ginagawa ni alveoli? Isa man, sige daw. Koan, ma'am, kanang ang normally nga buhat ni alveoli po is mag-gas exchange po, ma'am. Yeah. Mag-gas exchange si alveoli. Yes, ma'am. Kung sa di ay pag musulod si air, pag musulod si air diri kay alveoli, unsay mahitabo niya? Okay. Pag butangan ni air, unsay mahitabo niya? Ha? Mo? Unsa man? Ayaw rin yung basahan lagi yung AI. Mo rin ba? Common sense ba? Ang balon, gibutangan ni mong air, unsay nahitabo? Mag-release po, ma'am. Dili ba? Kung mo Mag-expand. ibutangan si air, si Mag-expand balon po, ng ma'am. air. Nagunsa? Mag-expand. Nag-inflate, ma'am. Nagunsa? Mag-expand. Inflate or unsa pa? Nag-expand, ma'am. Nag-expand. O karon, pag-release niya, para mo release siya og kanang carbon dioxide, unsa man iyang himuon? Kuan siya, ma'am. Mo-constrict mo gamay. Mo contract. Ay, Diyos ko. Asa naman yung anatomy, Diyos ko, pag elementary pa kayo ni siya nga topic. Okay. Pag contract ani karon, kay naaman siya tubig, what do you think will going to happen pag naa siya tubig? Pulmonary edema po. Dili sa lagi sa pulmonary edema. Pag naa siya tubig sa sulod, na secretions, na blood, unsa mahitabo sa yaha? Maka-contract pa ba siya o dili na? mag-less ang oxygen, ma'am. Dili sa akong pangutana. Careful sa akong pangutana. Pag na siya tubig, na secretions and all, pag naanay tubig din ha, na ay secretions, na ay blood, mo-contract siya dili. Dili, ma'am. Dili na po, Dili ma'am. siya maka-contract because of the presence of the molecules. Now, what happened now kung hindi siya ma-contract?
Wala may tabo na exchange sa gas, ma'am. Kay na-block. Naagya po siya mahitabong exchange. Pero what happened now sa sulod? Kinsay dili kay di ba siya mo contract unsa may nahitabo karon? Difficult ang breath, ma'am. Yes, ayo sana. Unsa nahitabo dito sa ta sa technicals? Kay wala pa siya ni contract unsa may naa din ha? Na-block po ang kuan sa gas exchange, ma'am. O lagi na black lagi siya. Di ba makasulod gihapon, di ba mo to istorya namo ni Kuan ni Aliana. Ang makasulod gihapon siya. Kaya lang it takes time. Di ba? Kasi na black. Kaya dili siya ingon niya 5 seconds kasulod na siya. Or 0.02 seconds kasulod na siya. Okay, Ana Marie. Ay, kisa man to nag-raise ng hand. Si Meliton po, ma'am. Meriton na, sorry. Okay, what happened now, Meriton, if the alveoli cannot contract? Kung sino natabo dito, kinsay na trap? Ang blood po, ma'am. Dili ang blood. Kinsa na sulod ni alveoli? Ang hangin po, ma'am. Ang hangin. Kinsa man na siya nga hangin? Kinsa nga hangin? Ang H2O, ma'am. Ang H2O talaga? As water? Side, ma'am. Kinsa nga hangin? Ang carbon dioxide. Uy, Diyos mio. Ay, kahilakon kay ko sa inyo ha, guys. Review your anatomy, be. Pag ginhawa ninyo ni expand, alangan mo expand na si alveoli. Pag ginhawa ninyo mo expand si alveoli, pag exhale niyo, pag exhale mo contract si alveoli para i-expel si carbon dioxide. Karon kay na siya tubig, what happened now? Dili siya ka maka-contract. So what happened to your carbon dioxide accumulated in the alveoli? My goodness. That's a very, 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 very simple anatomy function sa inyong lungs. Ay, nako, kasayo pa sa puto na ko sa inyo, ha. Sige na lang. Okay? So in your alveoli, so that dili ni siya mag-goan, dili ni siya mag-collapse, you have what you call the surfactant. That is why yung mga preterm labor, di ba nag-DR na mo? Human na mo sa 119. 119 ba na siya? Sorry. 109, ma'am. 109. Oh. Yes, ma'am. Preterm. Unsa ginahatag sa mama? Ala. Unsa ginahatag sa mama gina-injection og ay subcum sino na siya? Ay no. IM. IM siguro na siya nga ginahatag namo sa mama para sa surfactant. Dexamethasone, ma'am. Dexamethasone. Okay, para kay kinsa si dexamethasone? Para sa lung surfactant production sa bata, ma'am. Sa bata. Okay, that is why pag ang preterm ang kuan kay dili pag develop ang organ sa bata, isa sa makamatian sa bata is ARDS or acute respiratory syndrome because of lacking of surfactant. Kung wala mo surfactant, pag ang alveoli mag-construct na siya, magpikit na siya, di na siya mo open o sabura na siya gloves. Kita mo ng gloves na labhan ninyo nga wala na powder nga magpikit na sila.
Okay, inana ang mahitabo sa alveoli. That is why we need surfactant kasi yung surfactant na yun, siya yung mag-in between, magpadalinas sa mga alveoli sa inner part ng alveoli. That is why dili sila magpikit, dili sila moabot sa point nga magpikit na sila. Okay? So that pag nanapoy hangin mo, expand na po na sila. Di sila moabot sa time sa point nga magpikit. Okay, that is also the problem with COVID-19. Kasi si COVID-19, ginatanggal niya katake niya ang cells na naga-produce ng surfactant. Okay, once nga mupikit na sila mo na nga mag-ARDS ang pasyente, mamatay ang pasyente. That is why we give high flow oxygen or ventilation para di lang nyo sila mahutdan, di lang nyo sila muabot sa point nga nag-collapse si alveoli. Sakit akong ulo sa inyo. Ha? Uy, goodness. Naunsa di ay mo, guys. Promise ay sa tanang section akong gihandle kamo sa inyo nagsakit akong ulo. Simple kaayo nga anatomy. Okay, so also in your inside here sa inyong lungs, kayo sa inyong lungs, 'di ba naatay spaces din ha? Lang. Okay, inside sa to ang lungs, naasa sa to ang lungs, naatay spaces din here. What we call that space? Okay, anong tawag natin sa space na 'yan? Sa lungs cavity. We call that Pleural space, ma'am. pleural space. Very good, Marjorie. Then, ang kasama or the access to the other structures that involves in breathing is your diaphragm and also your accessories muscles and your ribs. Okay, and the accessory muscles. Okay, the intercostal muscle. Okay, that is why pag distended ang abdomen, what do you think will going to happen? Pag distended ang abdomen ng patient, na board-like yung siya sa kagahi, what do you think will going to happen to the patient? Na ay pressure sa diaphragm, ma'am. That will result to what? Respiratory distress, ma'am. Exactly, respiratory distress o sa imong manifestation, clinical manifestation. Shortness of breath, ma'am. Shortness of breath or dyspnea. Why? Because ang diaphragm, ma'am, kana press man, ma'am, no, mag-lisod o expand o ka-move ang diaphragm, ma'am, para Lisod siya maka-press down and mag-push siya. Kay imuhang pag-breathe nimo, ni press down si diaphragm o ni taas? ning taas, ma'am, para mo kuha ng lungs ma-press. Sure ka? Pag inhale nimo, nagunsa si diaphragm? Ning kuan, ma'am, ning baba ang diaphragm para mo Baba expand si ang lungs. diaphragm. Pag exhale nimo, unsa si diaphragm? Mo taas, ma'am. O taas kasi mo push siya o mo appeal siya og push para makagawa si carbon Ano? dioxide. Okay. Now, kay tungod kay taas distended yung abdomen, dili ka baba si diaphragm, maglisod na siya na nakaidayong dyspnea or difficulty in breathing. Okay? Not all causes of your hypoxemia and your difficulty of breathing is due to respiratory disorder. Okay? Pag naapod siya rib fracture, maglisod po siya og ginhawa because of one pain is, another is the intercostal muscles. Okay?
Now we have the function of your respiratory system. The function of your respiratory system is, of course, oxygen transport, respiration, both external and cellular, ventilation, air pressure variances, airway resistance, compliance, lung volume capacities, pulmonary diffusion and perfusion, ventilation and perfusion balance and imbalance, gas exchange, and carbon dioxide transport and neurologic control of ventilation. So we are now in the first is oxygen transport. Okay, oxygen transport is supplied to is supplied and carbon dioxide is removed. Dahil mo ito pinag-uusapan kanina. No? Via circulating blood through the thin walls of the capillaries and alveoli. So the oxygen now diffuses to the capillary wall, then then on the opposite side, the carbon dioxide naman papasok kang alveoli. Okay, now andun na yung exchange. Now, the body now will go, respiration is the whole process of the exchange of carbon dioxide and the oxygen between blood and cells of the body. Okay, yun yung pinakauna kong question. The cellular respiration and the external respiration. Okay, respiration per se is the movement of air in and out, okay, on the system or of the cell that replenishes the oxygen and removes the carbon dioxide. Okay, di ba? Simple lang. Si ventilation naman is the movement of air in and out of the lungs. So wag nyong tawagin to, i-confuse si respiration sa ventilation. Okay, so the ventilation requires the movement of the thoracic cage, okay, the floor of the diaphragm, and the capacity of the chest to increase and decrease. The pressure gradients between the atmospheric and thoracic cavity established by the changes in the size of the thoracic cavity. Okay? And it should be that the inside the lungs, it should be negative in pressure. Okay? Kasi kung ang pleural space ana mabutangan na ang pleural cavity niya, mabutangan ganina na siya og air or water, ang say mahitabo sa imong lungs. Mag-collapse siya or dili siya ka-expand. Now, ventilation, inspiratory muscles, these are the muscles that requires during inspiration, expiratory muscles, of course, inhalation. The compliance is the yielding pressure, the quality of yielding to pressure of the lungs to be stretched during the volume of air. That is why kanaganing nagsaka mo og hagdanan nga nagsiga na inyong ilong o nagkurbata na mog dila kaysa sige mo og kaginhawa sa kalisod mo sa kalisod sa inyong giagian, that what we call compliance. Okay? The amount or the ability of the lungs to be stretched. Okay? The elastic recoil naman is the ability of the lungs to return to its resting state or kung ni-stretch siya, no, ang recoil is nimbalik siya sa iyahang original na form or original na state. That's what we call elastic recoil. That is why pag naganin ay tubig din ha, or secretions din ha, daghan ka siya secretions in the event of pneumonia.
ang elastic recoil sa pasyente or sa lungs ana nga pasyente decreases. Kasi di man siya makabalik sa iyang resting state kasi naa siya sulod na secretions. Okay? Nag-gets niyo ako? Okay, bantay ha. Kasi sa exam, sa quiz ani, dili bigyan ni siya. Dapat nasabtanin niyo siya. The air pressure variances naman, the air pressure variances is the air that flows to the region of a higher pressure to the lower pressure during inspiration. Movements of the diaphragm and intercostal muscle enlarge the thoracic cavity, thereby lowering the pressure inside the thorax to a level below the atmospheric pressure para makasulod si oxygen. Kasi kung pag during inspiration, taas kayo iyahang pressure sa sulod, dili na siya masudlan og air. Okay? So, kanang sabotabol na siya. Airway resistance naman, okay? Lahitahan sa airway pressure variances, pag mo ginhawa ka, ang pressure sa imong sulod sa imong lungs mo baba para makasulod. That is why si diaphragm, si intercostal muscle mo expand po na sila para ang pressure sa sulod sa lungs mo dako para pagdako niya makasulod si oxygen. Nagets niyo ako? Nagets niyo ako? Yes. Nagets Yes, niyo? ma'am. Inaani si lungs. Nakarest imuhang intercostal space, imuhang diaphragm na din ha. Pag ginhawa nimo mo enlarge sa tanan si diaphragm mo baba, si muscle mo enlarge. So what do you think happened to the pressure sa sulod ni lungs? Ning dako pod. So that si oxygen makasulod. Right? Okay. Inyuhan ang timanan kasi sa mga trauma at sa mga restrictive na respiratory disorder diha atake ang mga respiratory distress. Like for example, Parkinson, myasthenia gravis, multiple sclerosis. Nagets niyo ako? Okay. And during expiration naman, pag mo expired na, pag mo exhale ang pasyente, pag mo exhale ang pasyente, mo recoil. Mo recoil na pod si lungs. Si intercostal muscle mo contract, si diaphragm mo taas, si alveoli mo constrict. That is why mo gamay, mo recoil si lungs. That now also increases the pressure inside the lungs para push niya si carbon dioxide. Nagets? Okay. Bantay ha, pag abot sa Parkinson o myasthenia gravis next sem. Okay. Airway resistance naman is determined by the radius or the size of the airway through which the air is flowing. Okay, saan siya makikita? Sabi niya, radius of the size of your airway. So, sa larynx, sa bronchioles. Okay. Pag merong obstruction on the upper airway, ang makikita o ang tawag na sound dyan is stridor. Pag lower airway naman, ang naay ka ng obstruction, either wheezing or crackles. Yan ha.
any process that changes the bronchial diameter or width affects the airway resistance and alters the rate of flow for a given pressure gradient during respiration. So that is why we give, what we give, Prince? Pag na-ay airway, pag na-ay resistance imong bronchial diameter, anong ginabigay natin? Bronchodilators, ma'am. Bronchodilators to alleviate or to lessen the airway resistance. There we have compliance. Compliance is the elasticity and expandability of the lungs. Okay? Gaano ba ka-compliant si lungs? Okay? It allows the lung volume to increase during inhalation and decreases during exhalation. The factors that determine the lung compliance is first, your surfactant. Second is the connective tissues and the water content of the lungs. Okay? For example, yung sabi ko, di ba, ang lung compliance nga is ano to increase, mag-increase ang volume at saka mag-decrease mag-increase ang elasticity and expandability of the lungs volume. Okay? However, pag may water na yan siya, or na siya secretions, or nag-fibrotic na ang pasyente, yung compliance ng lungs na mo-increase siya is affected already. Nagets niyo ako? Paano po, ma'am? Example sa balloon. Ang balloon, butangan nimo og tubig until sa iyang maximum capacity. What do you think now? Mo increase pa ba na siya or dili na? Answer. Pag mo increase na siya, siyang tubig, ang balon, butangan balon ba? Kanang balon yung ginahuyup-huyupan ninyo para i-decorate niya sa inyong mga ka-decoratean dihang mga culmination ninyo. Butangan mo nagtubig, o-expand pa ba na siya, dili na. E pag niabot na siya sa iyang maximum elasticity, Dili na, ma'am. dili na. That is Dili why na we po, call that bulley. We call that bulley and magputok na siya pag niabot na siya sa iyahang expand. Pag muputok na siya, of course, there will be atelectasis kay nang gawas na atanan ang air. An accumulation of air or magka-hemothorax o pneumothorax ang pasyente. There we have lung volumes and capacity. Tidal volume is the amount of air, approximately 500, that will going to in and out of the patient in a normal quiet breath. That is why if you will be in the 4th year and you will be assigned in the ICU mechanical ventilator ang pasyente or naka-respirator ang pasyente. Kita mo mechanical ventilator? Kanang gi-intubate ang pasyente, gibutang i-attach sa machine. Yang machine ang naginhawa sa yaha. Okay, naana siya set up. The tidal volume of the patient is constant like 500. Okay? But depending also on the size of the patient. Kasi naman po mga gagmay na pasyente. Di po na siya 500.
Sa adult, normal adult is 500. Pero pag gamay siya, ang mga tidal volume pa na 400. Okay. Inspiratory reserve volume is the amount of air that can be inhaled forcibly. Okay? Then expiratory reserve volume is the amount of air that can be forced out over the tidal volume. Okay? Kasi pag mag-inhale o pag mag-exhale ka, hindi lahat ng carbon dioxide na ma-exhale mo. Okay? That is why we have what we call the pursed lip breathing. Kasi matagal siyang mag-exhale through a pursed lip para to maximize the exclusion of your carbon dioxide. Okay? The residual volume, yun sinasabi ko. The residual volume is the amount of the air that is left or the remains after a forced expiration. Okay. Usually 1,000 or approximately 1,100 ml. Vital capacity refers to the sum of your tidal volume plus inhalation reserve volume, the exhalation reserve volume. And it is your tidal the vital capacity is approximately 4,500 ml of a healthy person. Inspiratory capacity is the total amount of air that can be inhaled following a normal quiet exhalation. Okay? Bakit mo kailangan po namin to, ma'am? Hindi naman kailangan yan, ma'am, kasi ako naman ang ihapon ang iyahang RR. Okay? Mangatik pa jud ko, basta awa siya ginhawa pag siya nagkuan. Wala man siya ginhawa, 16 na rin siya. Ay, 16, gamay po kayo. Ato rin po tag 18. Okay? Pero wala na siya gi-count og full 1 minute. Estudyante. Wala man siya ginhawa. Pagkuan na, pag-ulit, wala man siya, di man siya init. 37.1, 36.8. Okay, thermometer. Okay? May mga student na inaana, nangatik og RR, nangatik og temperature. Basta dili init ihang pagtanaw, paggunit niya, yang RR niya, di gipagid na siya. Imagine mo, dali na kayo siya kay dili naman mo nagakuha og heart rate. Kay nagsalig naman sa autosat, o pulse oximeter. Yung pulse oximeter pag yun nga uban, na ay RR na. O, di ba? Kung ako yun yung CI sa RL, hindi dyan ko magsugot yung gamit ng pulse oximeter. Kaya nga no, nawala na ang checking sa heart rate o sa pulse rate. Kaya naatay pulseless, pero naakay heart rate. Kung saan yung pagkabalob eh. Kuan ma'am, ang iyang apical pulse ma'am kay mas kusog kaysa sa iyang mga pulse sa iyang mga extremities ma'am. Mao gani, inyo pa na ginahimo karon. Sige daw, sa inyo ang duty, ginahimo na ninyo. Wala Kasi mag-observe nga ma'am. nagsalig sa pulse oximeter. Pag abot na, RN na. Okay, duties regional. Nag-arrest ang pasyente. Pag naamo dili sa private, sa pakungon kita mo. No? Hilak na lang gin mustago. Kay kasabaan, gabi-gabi niyong kasaba. Giunsa niyo pag-assess. Nag-arrest yung pasyente, di man na mo arrest o pinalay mo, kikio dayon. Wagi man ginag-process. Nagunsa da ka. Nga nurse. Nagsalig na po ko sa NA, mao na. Ngayon ang NA sa mo nga 60 lang man ang ako ang kuan ma'am. 60 pa man ang ako ang
ako ang nasa autosat, pero ang heart rate ay ato 100 na. Nag-SVT na day ang pasyente. What do you mean by SVT? Okay? Diba? Sinus ventricular tachycardia. Paspas kayo siya og paspas kayo siya og kanang heart pump. Wala na siya time for refilling. Okay? Wala siya time for refilling, so gamay na lang kayo ang mugawas. So syempre, paspas kayo siya diri, ang pulse rate nimo diri depende na po sa mugawas nga blood. 100 din sa heart rate, 60 din hi. Normal pa man, ma'am. Kaya ang among normal 60 to 100 man, ma'am. Pero ang heart rate ay paspas na kayo. Di ba? Saan pagkabalo sa estudyante? Saan pagkabalo sa RN, bagong RN? Kaya nga naman. Nagsalig lang, estudyante, nagsalig pero mas sa kuan. Nagsalig lang sa kuan, ma'am, sa pasok simiter. Na. Magin na akong ginaingon. Muna, pasalamat mo, dili ako inyong CI sa RLE. Kaya kana inyong hangkuan, kana inyong sabi, di ko na musugot nga nagpasok simiter mo din ha. Ma'am, saan man mo pagkuhan sa autosat? Eh, di ako makuha ko autosat pa sa inyong pasyente. So, di ay, kadali na nakuha ko ng autosat sa pasyente. Basta inyong VS, kamo inyong kuan, kamo makuha. Di ba? Ma'am, 16 lang man ang iyahang kuan, ma'am, iyang heart rate. Okay, 16, pero si characteristics sa imong sa akong RR, ma'am, kay 16 man, ma'am, normal man kaayo. Confident pa kay musulti sa normal lang man, ma'am. Pero ang iyahang rhythmic, wala na nagkadimao. Nag-Chinese stroke na siya. Nag-cosmos breathing ng pasyente, kay metabolic acidotic niya akong pasyente. Oh. Normal lagi. Pero ang rhythm, ang rate normal, ang rate, ang rhythm, ang deepness. Sa isa mo na, that is why you are compelled to get the RR in 1 full minute and also the heart rate in 1 full minute. Kasi doon mo makikita yung characteristics ng rhythm and rate of each vital signs. 16 siya pero in between na siya apnea. Nag-Chinese stroke siya. 16 siya pero nag-shallow siya rapid breathing. Shallow and then rapid. Oh. Okay. 160 ang iyaha or 80 iyahang heart rate pero naada siya S3. What do you want by the S3? S1, S2, S3, S4. Oh. Diba? Paano niya nalalaman? Hindi niya malalaman. Paano kasi estudyante naka-spirometer? And that is why I am very thankful hindi ako estudyante karong sa panahon na ngayon. And I am very thankful that ang ang vital signs are mano-mano, and also I am very thankful that ang vitals are our assessment is mano-mano. Okay. Because we appreciate what is the sound of bronchi, we appreciate what is the sound of crepitus. We also appreciate what is the sound of crackles and the wheezing and the stridor. Ayun. Diba, nag-physical assessment naman mo. Diba? Pila naman ka duty na hitabo sa inyo ha, pila naman gani ka NCP na hitabo sa inyo ha. Pangutanon ta mo, nag-auscultate mo sa inyong pasyente, wala. Nag-auscultate mo sa inyong pasyente? Yes, ma'am. Oh, really? So, unsa man daw ang sound sa normal na breath na clear breath sound? Walay lang rubs, ma'am. Walay mga rubbing sound. Unsa gani iyang unsay sound? Makuha man nimo na siya. Ma picture out man nimo na siya.
Ma-describe, makuha man mo siya. Unsa pag sigda huyupa daw. Ma'am, huyup. Huyupa. Pag blow ba, kanang, ana. Kuan na siya, ma'am. Wala siya ka ng mga crackers or anything. Clear lang na siya. Wala mga obstruction. Wala ka ng putol-putol, ma'am ba? Okay. Kompleto yung woozy, kaya diretso yung wooz. Okay? Karon pag naay wheezing, unsa may tsura? Unsa may dungog? Na high-pitched, ma'am. Wag na mga high-pitched na Samsung ba? Bantay lang yun. Pag may nurse na mo. Okay, pa-auscultate na ko na mga naka-kuan din ha, naka-ventilator. Okay? Kailang volumes and capacity. So, oras. Okay. Okay, we will stop in this kuan. This is 120 slides part